Walang taong nakakita kailanman sa mukha ng Diyos. Sinong nakakita? Muli, tatalakay po tayo ng mga katotohanang salita ng Diyos sa Biblia. Marami ang nagsasabi na sa panahon ng Diyos Ama, sa panahon ng Lumang Tipan, ay may mga taong nakakita na sa Diyos. At ito nga ay katotohanang mababasa natin sa banal na kasulatan. Ipinapahayag sa aklat ng Unang Hari, Kabanata 22, talatang 11, na nakita ni Propeta Micaiah ang Panginoon. Ipinapahayag din sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 1, talatang 28, na nakita ng Propeta Ezekiel ang Panginoon. At ipinapahayag din sa aklat ng Isaias, Kabanata 6, talatang 1 hanggang 2, na nakita ng Propeta Isaias ang Panginoon. Ngunit ano nga ba talaga ang tunay na nakita nila? Nakita ba nila ang mukha ng Panginoon? Tunay bang natitigan nila ang mukha ng Panginoong Diyos? Sapagkat nang nakita ng Propeta Micaiah ang Panginoong Diyos, ito ay nakaupo sa kanyang luklukan. At ang mga hukbo ng langit ay nakatayo sa siping niya, sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Kaya maliwanag na hindi nakita ng Propeta Micaiah ang mukha ng Panginoon, sapagkat ang nakita lang niya ay ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan. Nang nakita ng Propeta Ezekiel ang anyo ng Panginoon ay nasa anyong baghari na nasa alapap, kaya sabi niya, ito ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon, at siya'y nasubasog. Kaya katotohanan hindi rin niya nakita ang mukha ng Panginoong Diyos. Nang nakita ng Propeta Isaias ang Panginoon, ito rin ay nakaupo sa kanyang luklukan, sa matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga sirapin, bawat isa ay may 6 na pakpak, na may 2 na nagsisitakip sa kanyang muka. Kaya maliwanag na hindi rin nakita ng Propeta Isaias ang mukha ng Panginoon. Ngunit bakit mayroon pa ring ibang naniniwalang tunay na may nakakita sa mukha ng Panginoong Diyos? Sapagkat tunay nga namang may mababasa sa banal na kasulatan na ang Panginoong Diyos ay nakipag-usap kay Moises ng mukhaan. At ito nga ay ipinahayag sa aklat ng Eksodo 33, talatang 11, na sinasabi dito, at nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan. Ngunit kung totoong tunay ngang nakita ng Propeta Moises ang mukha ng Panginoong Diyos, ay bakit hindi siya namatay? Sapagkat katotohanang sinabi ng Panginoong Diyos Ama kay Moises, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Ito ang katotohanang sinabi ng Diyos Ama kay Moises sa Eksodo 33, talatang 20. Kaya kahit ang Diyos Ama ay nakikipagsalitaan kay Moises ng mukhaan, ay tunay na hindi nakita ni Moises ang mukha ng Diyos, sapagkat mamamatay siya pag nakita niya ang mukha ng Panginoong Diyos. At ito ang sabi ng Diyos na hindi makapagsisinungaling. Ngayon, paano nga ba nakikipag-usap ang Propeta Moises sa Panginoong Diyos?
Paano ba siya nakikipag-usap ng mukhaan sa Panginoong Diyos? Siya ba'y tumititig dito o hindi? Basahin po natin ang katotohanang pinatututuhanan sa Bagong Tipan kung paano nakikipag-usap si Moises sa Panginoong Diyos ng mukhaan. Ipinahahayag sa Aklat ng Gawa, pang-7, talatang 30 hanggang 32. Nang maganap ang 40 taon, ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas ng apoy, sa isang mababang punong kahoy. At nang makita ito ni Moises, ay nanggilalas sa tanawin, at nang siya'y lumapit upang pagmasdan, ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, "Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob." At si Moises ay nanginig at hindi nangahas tumingin. Kaya pala hindi namatay ang propeta Moises nang nakausap niya ang Diyos ng mukhaan, ay sapagkat hindi siya nangahas tumingin. Hindi niya nakita ang mukha ng Diyos, kaya hindi siya namatay. Kaya katotohanan, walang taong nakakita kailanman sa Diyos, sapagkat maging si Moises ay nanginig at hindi nangahas tumingin nang nakipag-usap ang Diyos sa kanya ng mukhaan. Kaya kung walang taong nakakita kailanman sa Diyos, dahil katotohanan wala pang taong nakakita sa mukha ng Diyos, sinong nakakita sa Diyos? Ang nakakita sa Diyos ay tulad din niyang Diyos, sapagkat ang nakikipag-usap na Panginoong Diyos sa mga propeta noon ay may anak. Kaya ang Diyos na nakikipagkita sa kanila ay Diyos Ama, sapagkat ito ay may anak na buktong na anak. At dito rin sa Bagong Tipan, ito pinatutuhanan. At ito nga ang katotohanang ipinapayag sa Aklat ng Juan 1, talatang 18, na lagi nating sinasabi sa mga nakarang nating pagtalakay, na walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang buktong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Maliwanag po na may buktong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. At ito ay may kakayahang makita ang mukha ng Panginoong Diyos Ama, sapagkat ito ay may kapangyarihan, sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay, sapagkat sa pamamagitan niya ginawa ang sanglibutan. At sa katotohanan nga, ito'y sinabi mismo ng Diyos Ama sa propeta Moises, nang ito'y nakausap niya ng panahon ng Lumang Tipan. At ito ay sinasabi sa Moises, Kabanata 1, talatang 32. Sabi ng Diyos Ama, "At sa pamamagitan ng salita ng aking kapangyarihan, na siyang aking buktong na anak, na puspos ng biyaya at katotohanan, ay nilalang ko ang mga ito." At katotohanan ang puspos ng biyaya na buktong na anak ay ang Panginoong Hesukristo. At ito ipinapayag sa Moises, Kabanata 6, talatang 52, "Sa pangalan ng aking buktong na anak na si Hesukristo." Kaya katotohanan walang nakakita kailanman sa mukha ng Panginoong Diyos Ama, kundi ang kanyang buktong na anak, na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, na Diyos din tulad ng Diyos Ama, sapagkat ang buktong na anak ay nasa sinapupunan ng Diyos Ama ng una, nang hindi pa
lumilikha ang Diyos, Ama at Diyosan at ng lahat ng mga bagay.